Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, inshallah, at tinatalakay pa rin natin yung najasa. At yung najasa nga, ito ay mayroong dalawang uri. Yung najasa ainiya, ito na yung khabath na tinatawag, as in yung ihi, dumi, dugo ng tao o hayop. At yung najasa hukmiya, ito na yung hadath na tinatawag, yung pagkakawala ng tahara ng tao sa pamagitan ng pag-ihi, pagdumi o ng janaba. Nasa tahara ainiya o sa najasa ainiya, hindi natatanggal ang pagiging najasa o najis ng bagay na ito kasi siya mismo marumi. Okay? At yung najasa hukmiya, maaaring mawawala ang hadath na ito sa pamagitan ng wudu, gusul at tayammum. Ngayon, inshallah, al-mas'alatu thalitha, kayfiyatu tathhirun najasa, ang kaparaanan ng pagdadalisay o paglilinis sa najasa. At ang najasa na tinutukoy na dito, ito na yung najasa na ainiya. Najasa na pisikal. Ito na yung dumi, ihi, dugo ng tao o hayop. Una, idha kanatin najasa fil ardi wal makan, kapag ang najasa daw ay nasa sahig o nasa lupa o anumang lugar, fahadihi yakfi fi tathhiriha gaslatun wahida. Sapat na upang malinis ito sa pamagitan lamang ng isang paghuhugas o isang paglilinis. Ang mahalaga, mawawala yung ain, yung piraso ng najis na yun. Buhusan ng tubig o wawalisan, sasabunan sa iba't ibang paraan. Ang mahalaga ay mawala ang athar o yung bakas ng dumi. Okay? Kulay, amoy, o ano pang bakas nito. Ngayon, kung merong may iwang mantsa, katulad na nabanggit natin tungkol sa damul haid, yung dugo ng buwan ng dalaw, o kahit nifas, walang problema kung may iwan na mantsa. Basta mawala yung kanyang athar, yung kanyang bakas na ito nga ay najis, malinis na ang bagay na iyon. At sa usapin na ito, ang tinutukoy dito sa lupa, halimbawa yung lupa, meron ditong dumi ng hayop, so wawalisin ito, bubuhusan ng tubig, at kapag wala ng bakas, malinis na ito, inshallah. At hindi na kailangan ulitin. Hindi na kailangan ulit-ulitin ang paglilinis. So nabanggit dito, gaslatun wahida, sapat ng isa kung malinis na siya sa pamagitan ng isa. Pero kung kulang, pwede naman gawing dalawa. Okay? At binanggit dito yung paghuhugas ng isang ulit, kasi ano ito para ma-distinguish ito doon sa yung nilawayan ng aso na kailangan 7 ulit, kumbaga sunna na hugasan ng 7 ulit. Pero yung nasa lupa, sapat na walisan o buhusan ng tubig at iba pang paraan na ito ay matatanggal, inshallah. Na itong gaslatun wahida na ito, tudhibu bi'ainin najasa, basta ang paghugas na ito ay mag-aalis ng lahat ng bakas o butil o piraso ng najasa. O kung liquid ito, ihi, alimbawa, basta mawala lahat siya. Fayasubbu alayha alma'u marratan wahida. Halimbawa, isang beses na pagbuhos ng tubig. Liamrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i ala bawlil a'rabi alladhi bala fil masjid. Katulad dun sa naulat sa hadith, na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, yung merong taong disyerte na umihi sa masjid, pinabuhusan na lang ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinabuhusan na lang ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng
tubig. Ngayon bilang paglilinaw doon sa makan na ito. Ano ba yung tinutukoy na makan? Tinutukoy na makan yung lugar. At ang tinutukoy na lugar kung saan ka nagsasala na dapat ito ay malinis. Ang malinaw sa mga batayan, ang tinutukoy na dapat malinis, na ibig sabihin walang najasa, walang najis, ay yung lugar na kung saan ka mismo nakatayo o yung tatamaan ng iyong pagkilos sa sala. Pati sa iyong pagsujud. Yung tinatawag na mawdi'us sala. Yung makanus sala o lugar ng sala. Yun ang dapat na malinis. Kasi nangyari dito minsan, halimbawa, yung may dugo dyan, naalala mo yun Hasan, may dugo. Hindi namin alam kung ano yung dugo na yun. Kumbaga, hinayaan lang namin, hindi na nilinisan, pinunasan na lang siya nung natapos na yung sala. Kasi nasa labas naman siya ng lugar ng sala ng individual na tao. Okay? Wala siya sa carpet na tatamaan ng ulo mo kapag ikaw ay nagsujud o tatamaan ng paa mo kapag ikaw ay nakatayo. So walang problema kung nasa tabi yung najasa. Anong dalil dito? Ang dalil dito, nung minsan nagsala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hinubad niya yung kanyang tsinelas at nakita ito ng mga sahaba at hinubad na rin nila yung kanilang tsinelas. Pero pagkatapos ng sala, nilinaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hinubad niya ang kanyang tsinelas dahil sinabi ni Jibril alayhi salam na mayroong najis ang kanyang tsinelas. Itinabi lang niya yun sa katabi niya, sa tabi niya. So malapit sa kanya yung najasa, tinuloy niya ang kanyang sala. Ibig sabihin, ang mahalaga, yung lugar na tatamaan ng katawan mo kapag ikaw ay nagsala, yun ang malinis. Okay, yun ay malinis. At syempre, dalil din yun na pwedeng magpasok ng tsinelas o sapatos sa masjid. Yung nga lang, sa panahon natin ngayon, syempre nagbago na yung nakagawian ng mga tao na hindi na nagpapasok ang mga tao ng tsinelas sa masjid dahil may carpet na yung mga masjid, may tiles. Pero nung unang panahon kasi ang mga masjid ay lupa. Kaya pwedeng magpasok ng tsinelas. So, kumbaga, sa usapin na ito, kung sa panahon ngayon halimbawa, mas mainam na tanggalin ang tsinelas o sapatos sa pagpasok ng masjid, inshallah, sa pagpapanatili ng kalinisan dito. Hindi lang yung kalinisan mula sa najasa, kundi pangkalahatang kalinisan mula sa alikabok, putik, at iba pa, inshallah. Pangalawa, idha kanatin najasa ala gayril ard. Kapag ang najasa daw o karamihan ay nasa iba pang lugar o ibang bagay, liban pa sa sahig o lupa. Kaan takuna fi thawbi aw fil ina. Halimbawa, ang najasa ay nasa damit o nasa sisidlan ng pagkain. Fa in kanat min kalbin walaga fil ina. Halimbawa, yung aso na uminom doon sa sisidlan ng pagkain o dinilaan niya ito. Halimbawa, pagkain yung nandun sa sisidlan ng pagkain o tubig. Sa ginamit ito ng aso, fala budda min gaslihi sab'a gasalat ihdahunna bitturab. Kailangan itong hugasan ng 7 ulit, ng isa sa mga 7 ulit na ito ng paghuhugas ay sa pamagitan ng lupa. Maaring unang paghuhugas lupa, tapos yung 6 na natitira puro tubig, o tubig muna, tapos ikalawa lupa, tapos yung susunod na 5, tubig. Pwedeng mangyari yun, inshallah. At ito ay ayon doon sa hadith na iniulat ni Imam Muslim, idha walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyagsilhu sabaan. Kapag dinilaan ng aso ang sisidlan ng pagkain ng sino man sa inyo, ay hugasan niya ito, marapat niya itong hugasan ng 7 ulit. Awlahunna bitturab. So dito sa hadith na ito tinukoy na ang unang paghugas ay sa pamagitan ng lupa. Pero may mga paliwanag ang mga scholar na maaaring mangyari na kahit hindi sa una ang lupa, kahit sa pangalawa o iba pa. Wahadal hukmu amun fil ina'i wa gayrihi kathiyabi wal farash. At ang hukom na ito ay pangkalahatan
kahit hindi sa sisidlan ng pagkain. Halimbawa, yung damit mo, na dilaan ng aso, ganun din hugasan ng lupa. Yung carpet, na dilaan ng aso, hugasan ng lupa. Bag, o ano pa man, hugasan ng lupa, inshallah. Kasi yung aso, minsan, ano naman yan eh, kung ano na lang yung ngangat-ngating yan, pagtitripan niya. Minsan, laruan ng bata. Kaya hindi mainam na mag-aalaga ang tao ng aso sa loob ng kanyang bahay, alhamdulillah, dahil nilinaw na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa karumihan na dala nito. Sa sumunod, amma najasatu al-khinzir, ito naman tungkol sa baboy. So, ang katulad ng natalakay natin nung nakaraan, yung sa najasatul mugallada, kumbaga, ang may tuturing na pinakamatinding karumihan, kasama doon yung aso. At actually magkahiwalay ng hukom yung baboy at saka yung aso. Kasi yung iba, ang ginagawa nila, kapag nakainan o nilutuan ng baboy yung kaldero halimbawa, o nagdududa sila na nilutuan yun ng baboy, inuhugasan din nila ng lupa. Actually magkaiba sila ng hukom yung baboy at saka yung aso. Sa sinasabi, fasahian naha kasairin najasat yakfi gasluha marratan wahida. Kasi nga ang tama tungkol sa paghuhugas sa nadumihan ng baboy o kinainan ng baboy o pinaglutuan ng baboy, nilagyan ng sabaw ng baboy o ano pa man. Kasi minsan 'di ba, halimbawa nakatira tayo sa pamilya natin hindi Muslim, nagdududa tayo na baka nilagyan ng baboy yung plato. So, sapat na nahugasan ito ng isang paghuhugas. Kahit anong panghugas. Sabon, sunrox o tubig, kahit nga tubig lang eh. Kasi sinasabi dito na sapat na yung isang paghuhugas. Walang sinabing hugasan sa pamagitan ng lupa. Kasi ibang usapin yung aso doon sa baboy. Kasi problema sa ibang Muslim, kumbaga, inilalapat nila yung isang dalil sa isa pang bagay na hindi naman sila related o hindi naman sila wala naman sila kinalaman sa isa't isa. Oo, najis sila pareho. Pero magkaiba sila ng hukom. Najis sila pareho pero magkaiba sila ng hukom. So ito, ang paghuhugas na ito dapat tudhibu bi'ainin najasa, sapat na isang paghuhugas na mag-aalis ng ain o yung piraso o butil ng najasa. Ibig sabihin pag hinugasan mo siya, wala na yung mantika, wala na yung bakas, anumang bakas ng baboy. Pero nga, word of caution tungkol sa bagay na ito. Kung nakatira kayo sa bahay na merong hindi Muslim, nakatira pa rin kayo sa magulang nyo na hindi Muslim, siyempre nag-uulam sila ng baboy. Hanggat maaari, maganda, may sarili kang plato, may sarili kang baso, may sarili kang kutsara. Kahit yung panghugas, yung sponge, bumili ka ng sarili mo. Kasi yung plato mo na hindi mo nilalagyan ng baboy, hugasan mo ng sponge na ginamit panlinis ng baboy, meron pa rin panganib ng contamination ng baboy. Bumili ka ng sarili mo na, inshallah, yung sponge, kahit sabon, inshallah, bumili ka. Yung toothbrush mo, wag mo isasama sa lagayan ng toothbrush nila. Yun din. Basta lahat ng pag-iingat, inshallah, na makatwirang pag-iingat. Hindi yung praning. Hindi yung praning na, kumbaga lahat na lang pinaghihinalaan mo na hindi ka na makakilos ng maayos. Yung makatwiran lang na pag-iingat, inshallah. So sapat na yung isang paghugas, wala yushtarat gaslaha sab'u marrat. Ito na, sa binanggit, hindi kondisyon sa paglilinis o paghuhugas ng nadumihan ng baboy na hugasan ito ng 7 ulit o hugasan ito sa pamagitan ng lupa. Sapat na yung tubig. Sapat na yung sabon, inshallah. Wa in kanatin najasa min al-bawli wal ga'iti wad dami wa nahwuha, kung ang dumi daw ang najasa ay ihi o dumi o dugo at iba pang tulad nito, fa innaha tugsalu bil ma'i ma'al firaq wal asr hatta tudhabu wa tazul. So hugasan daw mga ito sa pamagitan ng tubig
o sabon o ano pa mang bagay hanggang sa mawala ito. At hanggang sa mawala ito. Wala yabka laha athar at wala nang may iwan na bakas nito. Wa yakfi fi ghasliha marratan wahida. At sapat na ang isang paghuhugas kung mawawala na nga ang bakas nito. So, nabanggit dito yung tazul, yung tinatawag na izala o zawal. Ang isa sa mga pinagkaiba ng hadath at saka ng khabath, paano mawawala yung hadath sa pamagitan ng tahara? Di ba? Wudu, gusul o tayammum. Ang khabath, mawawala sa pamagitan ng tinatawag na izala. Izala, ibig sabihin technically pag-aalis. Izala, pag-aalis, lilinisan mo. Pero meron pang isang paraan na maaring maalis ang najasa. Yung tinatawag na zawal. Zawal. Pareho lang sila na pareho lang silang nanggaling sa root word na azala. Izala, yung sinasadyang pagtatanggal, at yung zawal, walang nagtanggal sa kanya, nawala lang siya ng kusa. Naulanan, halimbawa, o hinangin, natabunan siya ng lupa. Basta nawala siya, zawal, sapat na yon. Halimbawa, merong tain ng pusa dyan, pakalat ka. Pusa na naman, mga high blood ako. Pag naalala ko yung pusa. May pusa dyan, may tain ng pusa. Umulan, inanod na siya, napunta sa kanal, sapat na yon. Sapat. Ito yung isang pinagkaiba ng raf'ul hadath, yung raf'ul hadath at yung zawalul khabath. Yung raf'ul hadath, dapat may niyah, at sa zawal at kahit sa izala, kahit walang niyya. Okay? Nang ibig ko sabihin dito, kapag magwudu tayo bago magwudu, bago maggusul, bago magtayammum, dapat may niyya. Ngayon kung maglilinis tayo ng tain ng pusa, halimbawa, kahit wala tayong niyya na basta gusto lang natin siyang tanggalin o ayaw natin yung mabaho, sapat ng intention yun. E paano kung walang niyya talaga na nangyari? Halimbawa, umulan lang, na tangay na yung marumi, sapat na yun, inshallah. Sapat na yun. Basta mahalaga yung zawal na tinatawag, zawal o pagkakaalis ng najasa, inshallah. At sumunod, وَيَكْفِي فِي تَطْهِيرِ بَوْلِ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ النَّدْحَ. Natalakay na natin ito nung nakaraan. Na yung baby na lalaki na hindi pa kumakain, kapag merong damit na naihian niya o yung nagkakarga sa kanya, inihian niya, sapat na ito ay wisikan lang ng tubig. Hindi ito kailangan labhan. Pero kung baby na lalaki na kumakain na, o baby na babae, kahit hindi pa kumakain, kapag dikitan ka ng ihi niya, kailangan labhan ang damit na yon. So applicable lang ito sa baby na lalaki. Applicable lang ito sa baby na lalaki. Kaya huwag kayong yung kumbaga magpapakakampante rin porke naka-diaper yung baby. Kakargahin nyo habang nagsasala, hindi Ginawa yon ng mga sahaba pero wag nyo araw-arawin. Kumbaga hindi siya kumbaga ang gustong sabihin dito, wag nyo isipin na kabanalan na pupunta kayo sa masjid, may dala-dala kayong baby o iniisip nyo nakatulong kayo sa nanay nyo dahil dinadala nyo rito yung baby. Kasi sa masjid, kung ako hindi ako naiistorbo, yung baby maingay, sanay na ako dyan Pero maaring napipinsala mo yung iba. Diba? May maingay, nagsasala. Iba-iba ugali ng tao Mamaya nagsasala yun, minumura, buwisit na kambal to. Lagi dala na naman yung baby na maingay. Kaya kung hanggat maaari, wag niyong dadalhin dito yung baby. Tapos, yun nga, yung isang concern dito, yun nga, nakaka-istorbo sa tao. Tapos, yun nga, maaaring yun nga, kahit naka-diaper yung baby, hindi mo rin masasabi na maiingatan ka mula sa ihi nito. Diba? Kasi mamaya, nagsasala ka, tatagos yung ihi o pa man. So, dapat maingat tayo, inshallah. Pinahintulutan, dala mo yung baby, magsasala ka, pero yung wag yung isipin na pwede nyo ito gawin palagi. Kung lang talaga, kung merong matinding pangangailangan.
Bawa, nanay mo magluluto nung yung sardinas na umaabot sa malayo yung amoy. Depende. Depende siya. Basta may matinding pangailangan, inshallah. Kasi minsan yung tao, akala niya nakakagawa siya ng mabuti. Pero dapat titingnan niya rin yung ramifications o epekto nito sa iba, inshallah. Kasi hindi tayo nagdedesisyon lang para sa sarili natin. Kumbaga, tinitingnan din natin yung iba. Sabi nga dun sa kanta, di ba? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Totoo yun. Kasi yung society ng tao, ito ay umiiral dahil kinoconsider natin yung kabutihang pangkalahatan. Okay? Hindi lang yung nag-iisang tao lang. Public welfare, yun yung layunin ng society. Ang isulong ang kainaman na pangkalahatan. Sumunod, amajildul mayta, makulatul laham, at tungkol naman doon sa balat ng patay na hayop, ibig sabihin namatay na hindi siya kinakatay ha. Ang balat ng hayop na mayta, pag sinabing mayta, ito yung hayop na namatay ng hindi kinakatay. Nabigti, namatay sa sakit, kinain ng ibang hayop, tapos namatay, yun ay mayta. Kahit halal pa na hayop yun, bawal yun kainin. Okay, yan. Bawa yung manok, kinain ng pusa, nakita mo yung manok, patay na, hindi mo pwedeng kainin yung manok na yun. Mayta na yun. So yung balat daw nun, paano yung balat nun? Fa'innahu yuthar bid-dibagi, yung balat daw ng hayop na halal siya kainin, pero namatay ng hindi kinakatay, nagiging dalisay ang balat nito sa pamagitan ng dibag. Yung tanning, yung pagkulti, yung ginagawa siyang leather. So yung hayop na yun, pwede pa rin gawing leather. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ito na iniulat ni Imam An-Nasai, na ayyama ihabin dubiga faqad tahur. Anumang balat ng hayop na halal kainin, syempre, ito ay naging dalisay. Siyempre, yung balat ng haram na hayop, hindi pwedeng gagamitin ng Muslim. Balat ng aso, gagawing leather. Meron yun balat ng baboy, lalo na. Balat ng tiger, at iba pa. Yung ostrich, hindi ko alam kung halal ba yung ostrich. Kasi yung eagle, haram Kasi meron siyang diba? Meron siyang kuko na mahaba. Haram yung eagle. Pero yung ostrich, ginagawa rin kasing balat yung ostrich. Hindi ko alam kung halal yung ostrich. Pero siguro halal din kasi walang dahilan para siya ay maging haram. Wala naman siyang tuka, wala naman siyang kuko na mahaba. Inshallah yung ostrich halal kasi ginagawa rin siyang leather. So pwede kayong gumamit nun. Pero yung balat ng baboy, balat ng buhaya, hindi pwede. Wa damul haid tagsiluhu almar'a min thawbiha bilma. Ang dugo ng buwan ng dalaw, hugasan ito ng babae mula sa kanyang damit sa pamagitan ng tubig. Sapat na yun. Thumma tunaddihuhu, thumma tusalli fihi. At ito nga ay kanyang yung kukusutin at patutuyuin at pag malinis na, pwede na siyang magsala suot ito. Yun nga, kahit may mancha, kahit may maiwang mancha ng dugo. Fa'alal muslimi an yahtamma bit-taharati minan najasat fi badanihi wa makanihi wa thawbihi alladhi yusalli fihi. Marapat sa Muslim na magpahalaga sa kadalisayan o kalinisan mula sa najasa sa kanyang katawan, lugar na pagsasalahan at kanyang damit. Okay? So dapat kapag magsasala siya, malinis ang kanyang katawan, as in walang ihi, dumi, kaya nga malaki naging parusa, di ba? Sa libingan doon sa tao na hindi nag-iingat sa kanyang pag-ihi. So dapat malinis yung kanyang katawan, hindi lang mula sa pamagitan ng tahara na mula doon sa hadath, tahara din mula sa khabath. So yung kanyang katawan, lugar at damit na pagsasalahan. Li'annaha syartun
lisihatis sala. Dahil ang mga ito daw, o dahil ito ang ijtinabun najasa, ang paglayo sa najasa ay kondisyon ng sala o para maging tama, may turing na tama ang sala. Alhamdulillah. So dito natin tapusin ang tungkol sa najasa. Susunod, tatalakayin natin inshallah ang haid at ang nifas, ang buwan ng dalaw at ang pagdurugo matapos ang panganganak. Inshallah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.